Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. And now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Hello po. Maraming salamat po again sa walang sawang support sa ating YouTube channel. And again, before we start anything po, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And later po, I'll provide you a QR code kung saan po pwede nyo po ma-scan using your phone if you're watching on a tablet or on your TV para po makita nyo rin po yung other social media platform and also para din po matulungan nyo rin po ang ating channel na makita pa po ng iba. And also guys, don't forget, when you subscribe on our channel, click on the all button dun po sa bell. Para po every time na magla-live, kahit replay po, at least mano-notify kayo from your YouTube app. So today, start off po natin the recent advancement dito sa mga nangyari sa politika natin, specifically for VP Sara Duterte. How it will affect her politics, ano po yung mga implications nito, and will there be really a chance for Sara Duterte to get the highest position in the land for 2028? Na isang pagkakataon po ulit. Matagal ko na po itong inaawitan for our part 2 at napagbigyan po tayo today. Isa po siyang professor by profession. Kumbaga sa politics po, hindi niya po ito alam. Marami po mga materials ko. Sa live niya po ako'y nakakakuha. Ayan. Kasi hindi po kami nagpapanag po ng oras pag nagla-live siya. Tulog na po ako noon on my time. Pero without further ado, siya na po magpapakilala sa inyo. Please welcome po, Ka Inaro. Ayun, magandang umaga dito sa Pilipinas Philcast, no? It's Hello po. 10:33 dito sa Pilipinas. I-correct lang natin baka yung mga makakakilala sa akin tumaas ang kilay. I'm not a professor by profession. Mass development worker. I've been with the NGO Mass develop. communities since nung nagsimula ako magtrabaho. Just recently, may mga engagement sa academe, pero mas mga special courses and special sessions lang with the students and sometimes the faculty. Nabigyan ako ng pagkakataon na mag full-time teaching sa isang eskwelahan dito sa Manila. So, nakakatuwa naman kasi alam mo, nung masabi ko lang with due respect sa mga kaibigan natin, presidential election medyo nalungkot ako siyempre, dilawan tayo ang ating sinuportahan Leni Robredo. Hindi naman tayo umasa ng gusto pero nakakalungkot yung naging resulta. Tapos siyempre may mindset tayo sa mga Marcoses at nanalo nga si PBBM with the UNITEAM, yung aking mentor sa human rights kasi ako ay nagtrabaho sa Commission on Human Rights for a brief stint sa isang proyekto with them, ay namayapa rin kung kilala mo si Chito Gascon, no? Yeah. Kilala ko siya. Ano this media personality, di ba? Siya yung commissioner no ng human rights, yung Fifth Commission niya, yung chair ng Commission on Human Rights. Tapos ang involvement ko kasi ay mas yung alternative partners of the Human Rights Commission kasi usually ang mga kapartner ng human rights abogado, civil society movements na may koneksyon sa politika at gobyerno. Pero yung trinay namin, not necessarily being partner with Commission on Human Rights. Mga artists, media workers, yung church, no? Yung simbahan. Nag-click Ibig sabihin may alternative na pwedeng ka-partner pala ang Commission on Human Rights doon sa citizen sector, yung sectoral community, no? Pwedeng magpalakas din sa kanyang mandato para bantayan yung karapatan panta. So the most of my working life ay more of development work. Ngayon lang parteng ito. Kaya nung nangyari yon,
Sabi ko, "May pag-asa pa ba, ah, pagkatapos nito?" Ano na nangyari rin sa matagal kong panahon na pagtatrabaho sa development work, parang wala rin lahat 'no, parang zero, back to Hmm. zero. So, sabi ko, anong trabaho ang susunod 'no, until may offer nga. Awa ng Diyos pang-apat na taon ko na ngayon, and I'm enjoying it. Kasabay din naman ng development work, 'di tayo makaalis dun, eh, 'yan. So, kainaro parang yung development work is more on like social worker type Yeah, or iba? medyo may difference 'no, sa mga social development worker, nililinaw yung difference kasi yung social work mas social work, yung DSWD yung Hmm. packaging niya, eh. Yung social development work mas ano, eh, mas NGO work na more of sectoral issues, advocacies na developmental. Mhm. Hindi siya just answering the needs 'no, pero you're leading, or working with sectors, into their, development, track, makipagtulungan sa kanila para maiangat sila sa kanilang kondisyon. Hmm. Hindi ano, hindi lang tulungan sila kundi makipagtulungan, ah, acknowledging yung kakayanan mismo ng mga sektor, ng mga kababayan natin na mahirap, na may kakayanan silang baguhin yung kanilang sitwasyon. Kaya ang tawag, eh, mga development workers, Parang ano po, tama ba NGO ako, workers. Hindi naman, ang liaison mas ano, eh, mas, tagapaghatid o tagapagdugtong daloy 'no. Pero hmm, ang NGO projects, mga sectoral communities, urban mostly poor, on the implementation side, the whole of the cycle ng, pati program planning? development. Oo, magmula conceptualization hanggang evaluation niya. Siyempre ang tinitingnan mo, kung nag-i-intervene ka, may nagbabago ba ro'n sa, Hmm. tinutulungan mo? Kung mahirap, umaangat ba? Nawalan ng trabaho, nagkakaroon ba ng trabaho? Hmm. 'Yan, mas So developmental. po sa school, ano po ang, focus niyo sa pagtuturo? Well, mas Politics Gen or E subjects, mas general Gen E? education subjects, ah, NSTP, mas National Service Training Program, mas citizenship. Kasi mas 'yan Hmm. yung lapit na lapit, eh, dun sa trabaho natin. Pero ang parang clientele base ko ay mga estudyante. Kaya maganda-maganda kasi itatawid ko sila from the classroom discussion, from the venue of, the academe, going out dun sa community at dun sa, real life situation. Mas Tsaka Mhm. binabalikan mo kasi disciplines 'yan, eh. Different Hmm. disciplines, 'di ba, may nag-aaral ng engineering, sociology, hard sciences. So, ano ang ano niyan, parang basic na tanong, ano ang gamit niyan dun sa pang-araw-araw na problema ng lipunan? May gamit ba 'yan 'no? So, sa pangarap, sana makatulong tayo ron na magkaroon ng saysay yung mga pinag-aaralan sa loob ng eskuwelahan, sa labas ng eskuwelahan. So Mhm. yun yung, parang, misyon na tapos siyempre Advocacy type. yes, yes, oo. Involved pa rin tayo sa ilang pang mga advocacies katulad ng anti-corruption, human rights. Mhm. Kaya medyo may background dun. Yun yung yun yung medyo tapos ang Kaya aking malapit po sa inyo. bachelor's ay psychology 'no, hindi masyadong Wow. gamit ko, pero conceptualization sa building network, sa transactions na nagagamit naman. Pero mas political, sociological Mhm. susuri at, search 'no, yung Kumbaga maano po kayo talaga, more on the challenging type vlogging. You like to push the critical thinking and mostly if there's an open for debate then mas you'll be gano'n, on that oo. situation. Oo, saka hindi tayo umuurong sa debate. Pero alam mo ba yung Hmm. entry ko sa YouTube, ah, FLM issues, eh. Kay Francis Ngayon? Leo Marcos. Hindi, dati. Yung entry ko Hmm. yun, eh, naging kagrupo ako nila Mike Cervera, Bagtit 'no, yan yung mga anti-FLM, pro Oh, antay. anti-FLM yan.
So, nasa anti-FLM ako. So, ako, naging venue ko. Madaldal tayo. Ayun nga, truth din yung nilalabas do'n. Talagang akyatan, tapos debate, balik-taktakan. Medyo acidic din kasi yung ibang tao talaga, siraan ng Talag Tsaka medyo ano talaga graduate na tayo ron. oo. Kumbaga sa ano, bakbakan po talaga 'yun kasi I remember I have, other friends nung hindi na po ako nagba-vlog, talagang sila nagfi-feed sa'kin ng information. Sabi niya, "Bro, balik ka na ng ano, vlogging. Meron kaming i-aano sa'yo, bibigay sa'yong, information. Eto i-vlog mo." Sabi ko, "Hindi, hindi, hindi, hindi. Marami na akong problema sa buhay. Yeah, yeah. Ayoko ng problema." Yung mga kasama ko sila Trunks, si Bagtit, kasi dalawa yung Hmm, major anti-FLM group, Mike Cervera hmm, group, saka yung DJ Yui group na taga-Canada. Isang DJ grupo Yui. rin kami ron. Dalawa lang yata yung vlogger dun, si DJ Yui saka si Bagtit nung panahon na yun. Mike Hmm, Cervera group, nandiyan yung maraming vloggers. Si Bungo, nandiyan pa. Si Bungo, si grabe. Okay, 'yan, sa mga nagtatanong kung sino po si Kainaro, nasabi niya na po in some few moments, 'yan. hmm, So, guys, before we start sa ating conversation, again, may QR code po diyan. If you're watching on a tablet or a phone or on a TV, scan niyo lang po yung QR code and you can follow us to other source of platforms para ma-follow niyo po kami do'n. And then on this YouTube, podcast, don't forget to share po and then like this, live podcast. Today, maganda po yung pag-uusapan natin. This is in line with what was last week issue kaya yung paglabas nga po ni VP Sara Duterte of pushing forward to the 2028 presidential election. I think starting for this, I would like to ask Kainaro, what do you see about the political issue ng Pilipinas natin ngayon as we move forward sa 2028 elections? talagang, medyo, watak. Mhm. Talagang may dalawang malalaking, partido na naghiwalay, dalawang paksyon na naghiwalay. Tapos you have the typical opposition bloc, yung traditional opposition. Tapos, actually parang fourth force yung sinasabing third force 'no, beyond the three ay puwedeng may lumabas alternative. So, ngayon mas nakikita natin itong Duterte group and, siyempre yung administration, the loyalists and the, administration supporters. Tapos, yung Pinglawan, the liberals, yan yung major 'no. Yung, tingin ko is na third or fourth force ay yung, mag-o-offer ng, hindi mo makikita ro'n sa tatlo. O kaya Mhm. will be inclined to supporting one of the three. Yan yung kasalukuyang sitwasyon. Ang karamihan kapag, dinescribe mo yung, Philippine politics, it's almost the same thing pero ang pag-asa yung mga bagong henerasyon at mga bagong, tulad mo 'no, at yung mga bagong issue na nagbibigay ng bagong kompleksyon sa sitwasyon. Yes, and also Kainaro, there's a lot of people now are saying na ang magmula nung nagsimulang claim or hindi naman mag-claim pero mag-announce ng presidency si VP Sara, a lot of people is clamoring about the politics was changed into being volatile, sobrang risky, and somewhat entertaining. Nakikita nyo pong pag-shift ng sabihin na natin some of the people's mindset set up sa politics. Ito ba'y may pagkakaiba ng type of democracy kumpara dun sa democracy na nakuha natin from the very start that we had people power? 'Di ba we're talking about people in a democratic country like what we have. Almost the same pa Mhm. yung volatility
nagiging inconsistent at yung shift, no? Dati, mga pagpapalit ng disposisyong politikal, pero ngayon mas mabibilis eh. It is always dictated by the political reality and events. Yung response din ngayon ng mga politiko at partido Mhm. nila ay immediately nagbibigay ng dagdag kulay, dagdag kompreksyon dun sa nandiyan ng reality. So yung pagiging unpredictable ng politika ng Pilipinas nandun, no? In terms of reacting to political reality or political situation. Pero yung basic description niya as parati kong tinitingnan na well, I might be lacking on expertise in terms of political analysis. So, ang tingin ko sa akin lang naman, talagang primitibo pa, no? Primitive pa o bata pa. Hindi pa tayo nakakapagpas ng political base at political culture in such a way na talagang may pangarap, no? May mga prinsipyo na sinusunod. Hindi nakatali sa personalidad at posisyon lang. So, that's the kind of politics ng tayo. Malayo pa, no? Malayo pa yung tatahakin natin in terms of making our political parties or political sectors na maging mature in terms of dealing with political issues. Kumbaga lumalagay there's more to come. Hindi pa ito yung pwede mangyari sa politika natin dito sa Philippines. And also another question, kasi pinag-usapan natin yung pagiging bata ng constitution natin and also the politics itself. Ano po ang tingin niyo yung mga inflection points na po pwede nating magamit for the incoming 2028 elections? I mean, when we talk of inflection, parang shift na. It's a political shift, no? Current situation. Mahalaga ito, Phil, kasi when you look at context, pwedeng pag-usapan lang natin yung bunga o yung gagawin mo then yung sitwasyon, yung current context. So yung tanong ng inflection is very vital in the sense na ito yung nagtatakda ng potential direction. Impending impeachment will be so significant as something that will affect yung darating na direksyon ng politika ng Pilipinas. Pangalawa, pangmalaki yung ICC case, no? Hindi lang lokal, kundi international din. At pangatlo, syempre yung mainit ngayon na diskusyon on the West Philippine Sea. Because it entails yung foreign policy question, foreign policy direction din. And so far, hindi naman nabanggit ko nga hindi ko binoto si PBBM pero I'm quite satisfied on how PBBM is handling yung foreign policies na especially with regards to the West Philippine Sea. Yes, and isa po sa nasabi niyo nga po kanina, it's about the impending impeachment trial ni VP Sara Duterte. Moving forward to that angle na pag-usapan natin today, do you think po yung early announcement ni VP Sara for presidency dito sa incoming election, is this primarily focused sa kanyang political survival for this impeachment trial? In unison yung assessment ng mga sikat na political scientists sa Pilipinas tungkol din sa early announcement ng VP running for the presidency sa 2028. Talagang ang common basa na strategy to deflect yung impending impeachment into a narrative that will give more defense on the part of the vice president and actually use it. Tignan mo hindi lang ito depensa, kundi opensa rin. Para gamitin ito bilang opensa sa mga potensyal na gagamit ng issue ng impeachment. Di ba, depensa ka ron depensa ron ng VP.
matindi rin yung nag-isip, eh. Ah, Mhm. magiging opensa siya in the sense na magkakaroon ng mas leverage o ng diin yung narrative ng political persecution. Ay kaya yan i-impeach kasi tatakbo. And so, political jujitsu, eh, 'no, using the force of your enemy against your enemy. Parang Star Wars. Totoo and isa nga po sa napapansin ko, it's something to do with yung parang fino-fortify niya na yung depensa niya politically in a narrative form. Sabi niyo nga po kanina, kung meron man gumamit ng gano'ng topic against her, puwede niyang ma-deflect 'yun in such a way na siya pa rin yung magiging beneficiary nung issue na 'yun. And Yeah, I think with this shifting ng public conversation from accountability, which is the impeachment trial, going to the election kasi nag-announce siya too early for presidency. Do you think this is a viable and a common political strategy? Nawala si Kainaro. Kainaro, baba po muna kayo and then you can go back. Problem po ata sa internet connection. Ayan. Si Kainaro. Oh, before anything else, i-hide ko muna si Kainaro. Ayusin lang po natin ang kanyang internet connection. Ayan, nawala po siya. So sa mga nandito po, again, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Tulad nga po nung pinag-uusapan natin, we're talking about yung anong magiging implication ng early announcement ni VP Sara Duterte about dito sa presidency nito. Shoutout po, Gina Guevara, Anthony Lim, Trexie Villa, sino pa ba? Uy, si Mamita. Okay, try nating basahin itong mga comment habang inaantay natin si Kainaro. Sabi ni Anthony Lim, any update po doon sa kaso ng ICC? Meron akong update pero separate ko siya, yung topic na yon into on podcast. Meron po akong kausap na magbibigay po ng opinion niya doon at I think may materials, mayroon na po akong materials. 2 or 3 episodes po yun na pag-uusapan natin kasi there were opinions ng iba't ibang legal luminaries. Meron din po nakuha ko din po yung konting materials from also yung live interview ng mga EJK victims sa Netherlands. So pag-uusapan din po natin yung mga political strategy naman po, paano ito magiging benefit sa mga Duterte or magiging disadvantage sa mga opposition. Tayong pag-uusapan po doon pero handa po kayo. Humanda kayo this week. Marami tayong pag-uusapan. Sino pa po ba? Okay, sabi ni Ma'am Gina dito, wala naman nangyari, maganda yung 1986 people power dati. Sorry mo lang ang bansa. Saan umangat ano yun? Saan umangat ba, umasenso ba tapos 1986 hindi naman Cory nanalo, excuse me. History well, sinasabi nila history will tell you kung ano talaga nangyari after people power revolution. Sa akin kasi, naniniwala kasi ako after people power revolution there are a lot of contentions from the side of the Cory Aquino, and then also the Marcos side. Yung ang naririnig ko when I was looking on this EDSA People Power celebration, it came into a not conclusion, pero I came into understanding na yung napapanood natin sa history about people power, hindi pa po pala iyon yung detalyadong epekto ng people power sa Pilipinas. Marami pang hindi na ilathala sa history o hindi na pag-uusapan, eh, hati ang Pilipino at that time. So yun yung narinig ko pero I think as far as my research goes, pinakahuli kong balita is Filipinos are 50-50 doon sa issue ng after people power. Pero yung people power itself is majority like yung gano'n. Kasi meron nga daw abuse sa military, sa constabulary at that time. Ayan. Okay, sino pa ba dito? Okay, Ma'am Gina, walang makakatalo kay Apo Lakay kahit sino pa ang umupo, na umupo ang isang Marcos, yung bumalik yan na totoo. Well, alam niyo po, ito opinion ko. Personally, hindi po ako loyalista. Ako lang po ay pro-government. Ibig sabihin kung sino nakaupo diyan sa gobyerno na yan,
basta siya ang presidente, yun ang sinusuportahan ko. Sa akin po, dahil hindi naman ako nabuhay nung panahon ni Marcos Sr., hindi ko po masasabi kung ano effect nun. Ako naman po, ang tayo ko kasi sa kahit sinong presidente, kapag ikaw ay duly elected ng Pilipino, kahit hindi tayo magkaparehas ng politika o paniniwala sa politika, at the end of the day, I need to respect what the majority of the Filipino people voted for. Kaya po para sa akin, what I see, meron ako mga bagay na may mga bagay akong tanong bakit nangyayari yon under President Bongbong Marcos. Pero meron din akong mga nagugustuhan din sa ginagawa ni President Bongbong Marcos. Kasi I think wala namang perfect na presidente, di ba? In any given time, kung kahit sino pa iluklok mo dyan, darating yung punto na hindi ka naman makakahanap ng 100% perfect na president. Meron talagang kulang. Pero I think ako ang tatanungin if I'll say na, "Ay kasi Marcos 'yan, kung ano ginawa ng tatay puwedeng gawin ng anak." Eh, unfair naman. Kasi naniniwala ako yung galing nung tatay, eh, sa tatay yun, eh. Pero yung galing nung anak, kumbaga sa kanyang pagsisikap yun, pag-aaral niya. Naniniwala ako yung galing ni President Bongbong Marcos is yung kanyang ano, um, yung kanyang galing, 'yan. Saglit, send ko lang 'tong link kay Kainaro. Ayan, okey, ano pa ba? 'Yan. Si Anthony, sabi ni Anthony dito, people suffering power grabbing, revolution, invasion of lies and propaganda for those who supposed to be democracy. Ewan ko, alam mo Anthony, sa totoo, magkaroon ka ng democracy, 'di ba? Magkaroon ka ng pananaw, 'di ba, sa mga issue-issue. Yung kasi tingin ko sa democracy, ang tingin ko sa democracy is like free speech, 'di ba? You have your own speech. You can say whatever you want to say. You can be pro Marcos today, you can be anti Marcos tomorrow. You can say whatever you want to say on a public space, yun. And I guess it's also because na-influence na rin ako ng political vlogging in terms of social media. Kaya yun yung parang, tingin ko diyan sa democracy. Dati wala namang social media, 'di ba? I bet kung merong, social media noong panahon ng, people power, baka makakita tayo 'no, every time may nangyayari, may nakahawak na cellphone, naka-live. "O ito po yung nangyayari dito sa 1986 People Power Revolution." Uulat, 'di ba? Mamita Star Talk TV, 'di ba? And sa people power. But I would say, gusto kong ano 'yan, gusto kong, i-live podcast 'yan. Hmm, I'll try my best, na makausap isa sa mga connected kilala niyo pa si Satur Ocampo? Ano, party list member, na NPA member, basta tapos naging kongresista siya and I think he passed away, hindi po ako nagkakamali. I'll try my best na makausap ko yung isa sa mga connected sa kanya, makadaupang palad natin at ma-interview ko din. Ano yun, parang kamag-anak or ka-party list ni Satur Ocampo. Kasi sila yung mga ano, eh, sila yung mga I think, isa sa mga proponent ng people power before. Wala lang, gusto ko lang I just wanted to open my mind more, 'di ba? Mas maganda kasi 'pag nagtatanong ka kaysa nag-a-assume ka. The more question you have, the more open, you are on information. Please welcome po, andiyan na si Kainaro. Hello. Hello po Kainaro. Hello, hello, hello. Sorry, nawala kayo sa internet connection. Okay, yun nga po yung pinag-uusapan natin kanina. I think we'll go to dito sa ano, sa another topic na gusto ko pong i-touch base dito sa announcement ni, Vice President, Duterte. Gaano po kaimportante itong mga narrative politically tsaka optics dito sa ating Philippine politics and the incoming election? Alam mo itong early, announcement, ah, isa na yung ano, eh, isa na yung, basa na ito ay potential na to defend the issue of impeachment at gamitin ito para sa depensa na, mas opensa na gamitin na ang Kainaro, I'm sorry to cut you off. If you're saying like gray, ito ba yung parang naririnig natin ngayon sa political, sphere na parang soft
voters, soft DDS or So, soft loyalist na pwedeng mag-sway? Hmm, mhm, mhm, Hin kabilaan yun, eh, puwede yang umapit na, kapag ang kausap mo loyalista, loyalista sila, kapag ang kausap mo'y DDS, DDS sila. Iba pa yung talagang, preference. Ibig sabihin, kahit ang preference ko Duterte, kung kausap ko ay, ah, BBM supporter, ay kaya kong makipag-usap na hindi kaagad adversarial kasi panggitna, eh, I can talk the language. So, ngayon ang tingin ko itong pronouncement draws the line deeper in the sense na mukhang may tanong na, "San ka ba? San ka hmm, ba? Ikaw mhm, ba ay DDS o dito ka sa administrasyon?" Alam mo mhm. ang nauna lang siyempre uunahan pa natin yung mga pulitiko because it's the same question now, 'no? Yung mga pulitiko na naglalaro ng possibility ay Totoo po. so sa issue mo sa ICC, yung parang namamatay ng naratibo ng kidnapping mukhang nabubuhay na naman because of the narrative of the pro-Duterte senators sa Senado. Dahil yun ang mismong argument na tinutuntuan nila, na may isang paglabag na nangyari dun pa lang sa pagkakahuli o and kahit pro-admin, naririnig mo yung may katwiran dun sa parang hindi legal, eh, kasi may mababasa ka kasi tingkat. Halimbawa, 'pag sinabi nila na, it must it must, pass through, a competent judicial authority, both in our domestic law, then ICC itself, Rome Statute, eh. Mhm, Ating citizen. Ngayon, Kainaro, I'm sorry to cut you off. Meron lang akong question. Ang ganda kasi nung sinasabi mo anggulo ngayon, eh. My question to you is this: on the modern politics right now, do you think the majority of people are voting due to issue base or personality base? alam mo, gusto kong isipin na we are developing into appreciation of issues in Mhm, terms of consideration in voting. mhm, Pero alam mo malaking kalaban kasi yung personality base, eh. Kasi yung nakaraang senatorial, yun yung preview. Ayun yung kung hahanap ka ng indicator kung may nagbago ba. Ang indicator mhm, siguro yung nakaraang senatorial election. Kasi yung Duterte 10 ay yung Duterte, di ba? Kung saan mhm. pumasok si Bongo at si Bato de la Rosa sa top 5. To tell you a lot of personal, wag na si Bato de la Rosa, si Bongo lang using Malasakit Center. Ay, matinding gamit talaga sa personalidad.
Pero Kainaro, if we're talking about if the political arena right now is mostly for it's politically driven, I think my next question to you, napakahina ng ating political platform and political parties. Tumitindig pa rin ang mga tao sa personality. Yun nga, tingin ko more of education. Hanggang Mm. tayo sa pag-aaral. Siguro sa pakikialam kasi yung pag-aaral when say something about pag-aaral para kailangan mo bang pumasok sa eskuwela para mapag-aralan. Pero more of our political knowledge will be coming from engagement, Mhm. short side issue. So, ang tingin ko, dun kulang at gusto kong umasa yung mga katulad nitong diskusyon ay nakakadagdag dun sa development ng political consciousness ng mga Pilipino. Leading to dun sa tinatanong mo, na tayo ba ay bumoboto na in terms of issue-based politics. Ako gusto kong maniwala. And actually parang napapansin ko po, parang yung electorate natin dito sa Philippines, somehow kumo-connect siya o nag-a-align siya dito sa election dito sa states. Kasi parang nakikita ko, the more personality driven yung isang kandidato, parang there's an appetite to listen more on that person. It's like social media. The more na kwela, nakakatawa, or nakakaantig ng damdamin, there's a touch of emotion that people get driven to it and they don't understand why. And I think it's more of like how the populist candidates is like dito sa Amerika, Trump, Obama, dito naman sa Philippines, si Duterte, si Pinoy no namatay yung nanay niya. There is certain degree of acceptance sa taong bayan with regards to this appetite of like ano yung iboboto ko versus sino yung iboboto ko. Parang yun yung po yung minsan nagiging debate sa utak ng mga Alam mo, buti nasabi mo yan. Kasi di lang naman ako yung nagsasabi na comparing to America, we're just Mhm. children of democracy. America, siklo na ng practice of Mhm. democracy. Pero itong nabanggit mo ay similar practice of personality politics. Anong kaibahan? Ang tingin ko kaibahan yung mas solidong tuntungan ng kahit personalidad ng mga Amerikano. Kainaro, mo yung wala tayong political ano, hindi matibay yung political party natin. Yes, yes. Yeah, Ako true. ang tibay yung nakaugnayan sa plataporma. Kasi Mhm. ang partido politikal parang organisasyon. So you have a vision of a society. You have a mission. You have programs of achieving that mission. May mga plataporma ka achieving that mission. Ang siguro kaibahan sa politika, pag sinabi mo Republican o Platform. Correct. itong pangarap. Kasi a vision is unmeasurable trust o goal bago mo ma-achieve ang mapayapang Pilipinas. Ang mapayapang Pilipinas must be translated into measurable and concrete platforms. Correct. Yung kasama dyan yung foreign policy, kasama dyan yung economic policies. So yan makonkreto. Now, at tanong mo sa politikong tumatakbo sa politika, sa eleksyon, una, may pangarap ba siya? Pangalawa, may programa ba siya para ma-achieve yung pangarap? So ano nga polisiya Mhm. At saka napansin ko rin po weakness ng politika sa Pilipinas is mostly walang ano wala silang allegiance sa kahit maliit na party, meron tayong local, meron tayong regional parties, may national pa. Sabog-sabog yung idea nila kung paano patakbuhin ng Pilipinas, ang lokal, ang nasyonal. Tas 'pag tinanong mo, pagka naging presidente, aayusin nito, kung ano yung pangangailangan ng Norte, hindi naman yun ang pangangailangan ng nasa Mindanao.
Tas pagka nagsalita yung Mindanao, pagagalitan yung nasa national. Pero kung titignan, national is only a representation of the bigger party na nag-alyansa sa kanya noong eleksyon. Ba? Pero I think ito yung parang, ewan ko, Kainara, if I'm correct ito yung napapansin, kapag may issue, kahit ngayon, panahon ni Pangulong Marcos, kahit may problema kongresista, eto mga kontraktor, ang banat diretso sa presidente. Pag may issue kay Speaker, kay Speaker Romualdez, laging banat kay presidente. Pag may issue sa secretary, ang banat kay presidente. Walang definite differences ng mga responsibility with regards to politics. Itong mga government officials natin, at nakikita ko, sa sobrang weak niya, hindi tayo nagkakaroon ng distinction. Ano pa talaga ang responsibility at role ng presidente sa style ng politics na? Kasi ako naniniwala ko, yes, the president is the most influential and powerful politician sa Pilipinas, pero he does not govern or micromanage every individual congressman sa every region at pati every single secretary sa every department. And I think yun yung parang nawawala sa sirkulasyon ng conversation. Hindi natin na pag-uusapan yung taong involved Pinag-uusapan natin nakaupo. 'Di ba? Yun yung parang papansin ko. Tama ka, Phil, kasi yun yung mga konkretong indikasyon na sa maliit na larangan, level pa lang ng organization, hindi na malinaw ito. Kasi parang pwede mong ihalintulad, siguro makaka-relate yung mga nagtatrabaho sa opisina. Isang organisasyon, opisina, may boss ka doon. May mga unit yun, may mga departamento. So, ang partido, ganun din, may mga unit at departamento. Kung mananalo halimbawa ang isang partido, governing party that will manage the country will be that party ang tatakbuhin nila yung laman ng organisasyon ng partido. Kung ano yung pangarap nila, ano yung polisiya, yung economic, political, cultural program. Kung may question na at may kalabuan dun sa levels, connections, coordinations, sa maliit na level pa, hindi ka na magtataka na gulo-gulo na kaagad yung national level. So, hindi dahil sa wala tayo nun, organization. Malinaw naman. We have 3 branches of government. We have a cabinet. We have lawmakers. We have the judiciary. Lahat. Ang problema lang, yung mga umuupo dyan, may malinaw ba silang notion of the department, of the branch, or the unit, or even the mandate and job responsibility. Kasi makikita mo sa barangay pa lang, magtanong ka, kahit mag-random survey ka, tanungin mo yung mga nananalo kagawad o barangay captain, kung alam nila yung trabaho, position, and the power that you have. At saka parang napapansin ko po, Kainaro, parang it's mostly dynasty. Parang okay, nagawa ko to, ikaw naman. Parang ganun Yeah. nung weak political party. Mm. Mga Pilipino to express their vision. Para sabihin natin gusto natin ng isang mapayapang lalawigan, gusto natin ng isang economically stable na probinsya o na siyudad. Ito yung mga indikasyon ng kaunlaran. Pero hindi manggagaling sa isang pamilya lang, kundi sa mga taong may liderato, may inisyatibo, may kolektibong ayos posisyon. Kainaro, ang ganda rin sinabi niya yung about sa dynasty, no? I think, sabi ko nga kanina, I think that is a side effect ng weak political party natin kasi doon na ilalagay yung ideology, having a one single movement politically. Pag family, kung ano sinabi ni tatay o ni nanay o ni lolo at ni lola, yun na nagiging ultimatum na, okay,
Eto agenda natin, 'to gagawin natin for the first 10, 20 years. And, I guess that's how we see the modern politics sa Pilipinas. I'm hoping na sana talagang maasikaso 'tong political dynasty. Isa po sa gusto ko i-touch base and, I think you remember this sa articles of impeachment. Kung naalala niyo po, there was a video na parang yung sinabi ni, VP Sara na parang papapatay niya yung first family, pati si President, Bongbong Marcos. We know that there is a high tonality and the delivery was so heavy that it actually shocked the whole international community na parang, "My God, 'di ba, Vice President, te-threat mo yung presidente, the two highest government official, may gano'ng issue." Um, nung etong as we sabihin na natin yung as we see the body language in general, ano po yung masasabi ninyo as you check on the whole pronouncement ni VP Sara? How do you see yung change of tone and delivery? Bago, and I would say, yun ang number one ko napansin. How she talks at how she deliver words. Talagang ano po, no, ano po marireact niyo dyan kasi marami akong pwedeng sabihin. Relax aggression ba? 'Di ba? Aha. Relax aggression, dulot-dulong ano yan, eh, parang, ah, ironic, relax Mhm. ka at the same time, aggressive. Marami rin ang nakakita na mas ito is scripted 'no, committee angkin na angkin. Iba yung 'di ba yung scripted na objective at nasa labas ah, ng not necessarily, you, eh, parang sinusunod mo lang yung binabasa mo. So, walang pag-angkin. Bagamat kinakitaan marahil ng pagiging relax 'no, kalmado, parang tiyak at may titik. Pero 'pag tinitignan mo parang walang pag-angkin at parang walang laman. Ye Naghahanap tayo ng gano'n, eh. hindi ka pa nanghingi ng opinion about this. I spoke to one of the sabihin na nating nasa loob ng DDS community. Ito, diehard po ito, diehard Duterte supporter. The former president, not Sara Duterte. Ang number one na issue niya kay Sara is VP siya pero hindi niya nagamit yung influence para ma-stop yung paghuli kay Duterte. Kaya ang sabi niya, "Yes, DDS ako, full heart, full-blooded, pero I will not ever vote for Sara Duterte." And because I remember we talk about the gray part, yung mga Yeah. ating swing votes. Can you connect po yung kaninang analogy ninyo dito sa Yeah, maganda 'yan na ni-raise mo 'no, kasi something to work on 'no. Mhm. Tayong mga kaibigan ng mga, administration, support loyalista, ah, mga natitira pang mga, may simpatya dun sa mga hindi natin masabing maling-mali. Maganda yang na-raise mo, eh. Kasi yung shift din ng tono ng presidente, ng vice president. Mhm. So, Kainero, I'm sorry to cut you off po talaga. Do you think there sa whole Kasi tinakpan yun, eh, kaya nga yan yung sinasabi kong shift na rather than focusing Mhm. on accountability, more of, siguro explaining or defending situation dun sa mga issues kahit direkta dun sa impeachment issue ng, paggamit ng pondo, walang gano'n, eh. Kaya Tama, dumiretso tama. yun sa kahinaan ng kalaban at, paghahanap ng alternatibo na
Kasi narinig ko 'to sa isa nating ka-close friend sa Billionaire News Channel. Ang nangyari daw po, bago daw po magpa-press conference si VP Sara, naandun yung seal ng Vice President of the Philippines, yung seal ng VP. Tapos nung nagsimula daw po, for some reason, tinanggal yung seal. Do you think that there is somehow plan or ano nakikita niyo diyang plan? Kasi when you talk behind the seal of the Vice President, it means you're talking as the sitting Vice President. Pero pag tinanggal mo yon, you're literally against the government. Yeah. Mhm. Mhm. Is learning to differentiate the BP to the older Duterte. Mm. At hinahanap nila. Mhm. Kaya makakakita ka at doon ako, marami yan, na TDS, ibig sabihin, para rin sa matandang Duterte. Pero not Correct. necessarily dito sa mga batang Duterte. Dahil talaga hindi mo makita yung pagiging straightforward ni Duterte na sumasagot, yung walang mincing of words, walang ligoy, straightforward, tapos talagang matapang. Ah, Mhm. 'Di ba wala yun eh. Tingin ko yun yung gray area naman sa kabila. Kainaro, another question. Kasi tinanong ko 'to kay, Professor, Roland, Sambulyon, on a previous podcast. Ito po yung narinig ko directly kay, dating, campaign head ni, Duterte, which is, Lito Banayo. Ang sabi niya po, sa loob mismo ng DDS, there is a high degree of contention against Sara Duterte and the kids. Kasi parang sinasabi nila that the only time that Sara Duterte was close to the father is when the father went to The Hague. Pero before that, di sila nag-uusap. They don't even talk to each other. One of the contentions noong 2022 election was when the father tried to instigate na maging presidente si VP Sara and Bongo to his own volition na maging presidential candidate para kay Sara. Tapos nagulat sila that Sara become the VP, tapos imbes na magkaroon ng political party, for the dad because of what happened dito kay Sara Duterte. Yeah, Mm. Mm. on how BP Sara will be using the issue of ICC and the condition of his father. Kasi baka maging obvious na gagamitin din ang ICC at ang kondisyon ng kanyang tatay para lang sa interest din ng care and malasakit sa kanyang ama. 'Di ba? Iba yun eh. Iba yung 'pag pinag-uusapan natin yung tatay ko, yun yung tatay ko na pulitiko at ako'y pulitiko. Na gustong ako ang pumalit. Political 'yan. So, iba yun dun sa care. Kasi dun sa care baka maghanap ka ng sakripisyo galing sa'yo, 'di ba? Saka dun ako puwede rin i-play up yun, 'di ba? Na Inaro, parang you're trying to say na si VP Sara wala pa talaga napo-prove. Just because her last name is Duterte, yun lang yung hawak-hawak niya sa ngayon. Pero yung politically savvy nung tatay, wala. hindi natin nakikita kay VP Sara. Wala. Um, Tawag dito, by the way, before we continue, mga nakikinig po dito, maraming salamat po sa walang sawang support. Again, to follow us, don't forget to share and like itong live podcast. At also, kung gusto nyo po kami ma-follow on our Philcast website, iscan nyo lang po yung QR code na makikita nyo dito.
upper corner natin, and then mafa-follow niyo po kami sa different social media platform. And also, sa mga may question po directly kay Kainaro, habang naka-live tayo, we will try to answer, read it, and then let Kainaro to answer it. Kung hindi po, we will try our best na makausap po siya offline, and then bigay po natin mga question niyo. Also, Chef Fred Queen, kanina nagre-request po siyang umakyat. I'll talk to you po in person, tama ba yun? Or offline? Opo. Si Kainaro, mag-uusap tayo. We will try to schedule everything kasi po, sa totoo lang po mas gusto ko 'to, yung tayo-tayo lang nag-uusap sa taas kasi mas na-e-express natin yung opinion natin, eh. Mahirap po kasi kapagka hindi ano yan, mahirap kapag hindi napagpaplanuhan yung topic. Kasi baka mamaya pumapunta tayo sa 10 steps away from away from Yeah, our topic, marami sanga, eh. magulo tayo. Opo, kasi marami 'to, ganito politics, eh. Pero Kainar, kilala mo 'to, si Chef Red Queen? Oo, oo, DDS 'yan. No problem. Hmm. Correct. Topic at, Hmm. cut off ka ng mga ligaw na mga topics din, eh, minsan pumapasok ka at tingin ko maganda yun kasi, ibig sabihin mas naalagaan mo yung daloy ng usapan Hmm. rather than making it too open to, other, intervention na maaaring magsanga at mag-usaw. Totoo. 'Yun kay Chef Red Queen or offline, Oo, tama, puwede tama. kang makipag-usap kay Kainaro tapos gawa tayo ng conversation tayo. And then we'll set up a podcast kasi meron akong gusto pag-usapan, ang ganda nung mga sinasabi niya Kainaro kanina. 'Yun lang, siyempre kapag nasa sarap ng kuwentuhan sa taas, kung minsan nakakalimutan natin yung mga nagko-comment sa baba. So again, sa mga nandito po, if you guys want to uh, join our conversation, let's just meet halfway offline, and then we'll try to schedule things para at least smooth also, may mga question po. Even sa mga manunod po nito, mga replay, puwede po kayong maglagay, basta ilagay niyo lang po sa comment section. Ako, I personally try to read lahat po ng mga comment, and then I try to answer it. Kahit ako personally ginagawa ko po 'yan. And then, yun nga, balik tayo sa topic. Kainaro, I think I want to ask you one narrow question, which is, it's been bugging my mind for a while now. What if po, wag naman po sana mangyari, Hmm, disclaimer, wag mangyari. May sabihin na nating may mangyaring hindi maganda kay former President Duterte. Ito po ba puwedeng maging political capital ni Sara sa 2028? no doubt 'no, kasi nangyari na yan. Kasaysayan may mababalikan ka. Hindi naman Hmm. kilalang-kilala si Pinoy nung manalo at nung tumakbo siya at manalo bilang presidente. Pero ang Mhm. malaking bagay dun yung, kanyang nanay at yung pang-legasiya o kuwento pa ng kanyang namatay ring tatay. Mhm. Yun nga yung ano, eh, yun nga yung isa pa na karakter. Mhm. Yung mag-isip, eh. Probinsya, eh, 'di ba? O kaya buhay na buhay yung South, buhay yung Norte, Bisaya, yung Ilocano, buhay na buhay. So, yang mga bagay na yan, eh, bahagi ng ating politika. Yung binabanggit mo ay isang na linaw na may paggamit. Yung Mhm. pagiging user, ginagamit mo for your own purpose and benefit, 'no, yung isang malungkot na pangyayari. Sana hindi makita yan na sadya, kundi maging bunga nung, simpatya. Siguro ang mas magandang daloy niyan
ang desisyon ng pagboto o pamimili ay dumaloy dun sa simpatya sa nangyari rather than maunang makita ng mga tao na ginagamit lamang yung sitwasyon para sa boto. Ang duda ko, ano yan, sa aspeto. Pero alam mo, Kainaro, may sasabihin ako, pero before that, tanong ng tanong po dito si Gogo Sago. Taga Pangasinan po. Sagutin niyo Kasi na po pang 10 beses ah, yan. Naisip ko kasi, nung panahon kasi nung nangyari kay Cory yun, tapos 'di ba naging si Pinoy, there is no big issue towards Pinoy. Ang problema lang hindi siya kilala, pero there is no EJK mhm. na mabigat. Ang tinitignan ko lang ditong anggulo, and I don't know if we're on the same page or if you have another reaction. It na mangyari, wag naman sana. Would it be possible hindi naman mag-push through yun para manalo siya agad-agad? Kasi paano kung magamit naman ng United Opposition yung sentimiento ng mga EJK? Kasi if we're talking about sentiment, diyan maglalaban yung argument of the victim's sentiment versus the running mate sentiment. Mm. Kita ko eh. Kung titimbangin mo yun, papaano, 'di ba? Para magka-clash yung idea eh. If we're talking about sentiment, Pero judging from the parang default character of the film, in terms of simpatya o yung makakaapekto sa kanilang desisyon. Alam mo, ang na-e-explore ng gusto ng mga Duterte, populist na Mm. karakter ng mga Pinoy. Lapit na lapit eh. Mm. Tingin ko mas malaking probabilidad na yan ay mas pumabor dun sa populist stand ng mga Duterte. Mas malaking gamit din. Kainaro, I have another question to you. Paano kung ganito naman mag-insiste? There is no candidate from the United Opposition, pero may kandidato ang third force or may Trojan horse na anong tingin niyo naman na magiging siste nun? If worst come to worst, mangyari na may nawala sa Duterte side, pero ang hindi natin alam lahat is this third force uusbong na lang by 2027. Alam Kasi that's mo, another issue, 'di ba? hindi hirap kong makita if you're referring to the third force as an alternative dun sa existing. You have the Duterte, you have PBBM and the Pinklawan, Dilawan group na malalaking boto. If you're Mhm. referring to the third force, tingin ko hindi siya magiging napakalakas para tapatan yung either of Mhm. Mhm. ah, ang ah, ang BBM block sa mga Dilawan. Immediately losing sight na kaagad yung mga Duterte kahit sa ang pakiramdam nila ay malakas sila. Now, if you have a third force, ay hindi ko nakikita na makukuha niya yung pinakamalaking porsyento ng boto sa lahat ng existing. Tingin ko hahatiin niya pa na ang implikasyon ay magiging malakas yung mga Duterte. Kung Ah, ang sinasabi ko kasi mas watak-watak ang oposisyon kaysa sa mga Duterte. Sa ngayon, ang solido Duterte. Solido parang sila, eh. lumalagay parang lumalagay po yung opposition
hindi sila gano'n ka-stable. So, parang nagkakaroon ng imbudo. Kung ano ang magiging watak-watak na issues sa mga oposisyon na pupunta sa mga Duterte, yung advantage. Yes, yes. Kasi it's either magagawan sila ng boto sa gano'n. What hmm, Kasi single-minded lang ang mga DDS to go back to power. Yun lang sila eh. Ngayon, habang naghihiwalay itong mga oposisyon, hinahati ng potential na boto. So, lalakas yung kalaban. Yun, alam mo, position at analysis, Trillanes yan. Kaya may hmm. banat din siya sa ilawan at lawang oposisyon. Kasi ang sinasabi niya, alam sa politika, may tinatawag na tactical alliance saka strategic alliance. Strategic alliance, mas long term yan. Pero pag during election, mas tactical alliance para lang sigurado mo yung panalo. So yung tactical alliance, kahit may difference kayo ng mga posisyon, may difference kayo ng mga pananaw, we can join just to for a greater purpose of winning. Kaya di saka na tayo mag-away. Sinasabi ko sa saka na tayo mag-away pagkatapos na masigurado natin. Kaya ko po tinatanong 'yan kasi meron tayong Tweety Bird sa loob, yun na lang masasabi ko 'no, sa loob ng mga DDS. There were talks na si Bongo ay babaliktad, alis siya ng Oh, DDS. Either magma-majority siya sa Senado and kung sino ang magiging kandidato ng United Opposition parang aayon siya. And parang ang sabi, yung supporter base niya from the tatay, Digong, yun yung parang ma mai-she-share niya kung sino man yung kanyang susuportahan with regards to opposition. Kasi parang sabi nga nila, yung mga nakikita daw natin in public space na they support Sara Duterte, it's just because maaga pa. mhm, Wala pa naman yung bukas botohan na eh. So hindi naman nila puwedeng, hindi nila puwede i-discarril yung drama. So, ang ako naman na parang napapansin ko po dito is that mm, political party ni Duterte, it's not even that big. PDP laban that time. Lumaki na lang siya later days na nung election. Kaya ako naniniwala ako, I'm not really sure kung ito ay para lang because of the impeachment trial and it's not because of the 2028 election kasi naniniwala ako there is still a push na because si PBBM ay makapangyarihan at malaki ang impluwensya niya over the vice president. I think na naniniwala ako may alas pa rin si PBBM. What na walang nakakaalam. Pero mm. lalabas yan by 2027. I don't know if it's a candidate, I don't know if it's a policy, or I don't know if it's blackmailing. I don't know. But a lot of people were saying, di ba? Kasi Kainaro, we all understand. Nandun na siya sa punto na parang lame duck years na. Yeah. And ang dami pa niyang issue kailangan tapusin bago siya bumaba ng pwesto. Kung hindi niya 'to matapos at hindi siya magkaroon ng napakalaking impact, Mm. ang mangyayari parang magiging curse kung sino man ang didikit na kung hindi niya talaga 'di ba, hindi niya ma-solve 'tong malalaking issue na 'to. And, I think we've, eto yung maganda sa usapan natin Kainaro, minsan nakakalimutan ko nung oras na tayo nag-uusap. Sa Oo nga. sa kaalaman po ng lahat pa po kinukulit si Kainaro. Actually kanina pa siya nag-aantay sa'kin. Kaya I guess, as last part of our podcast, Yes. sa lahat po ng mga nakikinig na our last part is, asking our guest dun sa kanilang reaction about certain topics sa pinag-uusapan natin. And, I guess I would like to ask you, um, what do you think is the main reason or the main driving force kung bakit sobrang aga na nag-proclaim si, VP Sara to run for presidency? Ano yung pinaka-main driving force? Timing, political survival, yung sitwasyon niya sa tatay niya, or sa DDS community? Ano po yung nakikita niyo diyan? Basically strategy, no? Yung strategy sa akin. Mhm. This is confirmed by the many analysis na
naririnig na natin ngayon. It's a strategy. Pero sa strategiya kasi, parati yan. You can always control what's coming from you outward. Pero yung external of you, wala kang control dyan. Kaya may mga negatibo rin implikasyon. Mhm. Pag, puwede ngang i-highlight lalo. Talagang open target ang parang sinabi niya, "Oh, eto na ako, ako ang" so yun naman yung negatibo ron 'no. Positibo, tingin ko estratehiya ito 'no, na, maraming ang una, yung kakampi. Pangalawa, i-deflect yung issue ng impeachment sa pagiging defensive to an offensive, um, na api 'no, yung api ang dating, pinagtutulungan at, ipit na ipit, at ang wala namang, ginagawa kundi ang i-offer ang kanyang sarili para sa ibang sitwasyon para sa bayan, parang gano'n. So yun ang tingin ko diyan. At nasa gitna niyan siyempre yung mga taong politicians over, who is in the government because we vote for them, pang impormasyon. Correct. Kainaro, thank you, Thank you po sa oras at saka pagbibigay ng, panahon sa usap tayo later. Bigay ko po yung link para sa later na ano natin, session. Okey po. Thank you po, Kainaro. Nanghihinayang talaga ako 'no, mga kapatid, yung mga natitira pang nanonood, napakagaganda ng mga diskusyon sa channel ni Philcast. Ako'y maliit lang naman akong YouTube, pero ito po yung sana sinusuportahan natin. Pakitsismis po yung channel na ito, pakitsismis si Philcast. Dagdagan Thank po you po. natin yung, Opo, hindi po at saka alam niyo po sa totoo lang, ako po kasi ang goal ko sa channel ko is not to challenge anyone. You know, we all have different opinion. Yun lang ang gusto ko. I want this channel na maging open siya sa opinion mo. And I don't know, kasi ako po kasi para kung ang feeling ko kasi 'pag may kausap ako, I feel like I'm a student. I'll give you question and you just answer it, then I'll take note. Yun lang. No question asked. Kasi parang ako po kasi naniniwala ko, as more open you are, the more better critical thinking that you can have. Kasi mas marami kang nakikitang opinion. Kumbaga sa pagkain, natitikman mo yung iba't ibang putahe, ta's ikaw na magde-decide on your own after ng usapan natin. If you like it or you don't, at least you you listen dun sa kausap mo, and I think that's what I'm trying to practice sa channel natin. Every people have different opinion, every people have different thinking, pero dito sa channel natin, listen to it and then decide if you like it, good. If you don't, good. 'Di ba po? Pero Kainaro, I'll, message you po para sa next session natin. Thank you po, Kainaro. Thank you po, and iba po yung kanyang pagtingin sa mga isyung pampulitikal. Maganda po yung kanyang views and opinion about it na kinukuha ko po minsan sa mga materials ko po. Kasi ako po, when I do research topics, sometimes it takes me 8 hours, 6 hours, or sometimes 1 or 2 days just to provide like good materials. Especially this one, it takes me like a day para po makuha yung mga materials and to make it into a question. Kaya nakikita nyo po kahit yung isa nating kasamahan na nakikinig, gusto niya po umakyat, hindi ko po mapagbigyan, hindi dahil sa ayoko magpaakyat, just because yung flow po kasi ng conversation, napag-usapan na po kasi namin ni Kainaro earlier before the live podcast. At least, meron tayong standard ng pag-uusapan, intindihan po na nakikinig sa atin. And remember guys, we are trying to introduce a public speaking of in a way na kahit hindi tayo magkakaparehas ng idea or hindi ka into politics, naririnig mo lang yung opinion ng iba't ibang tao. Yun lang yung punto ko doon. Kahit kay Kainaro, marinig po natin yung opinion niya, marinig niyo po yung opinion ko, then hopefully, we can arrive in a good predicament of what you think is right or wrong, 'di ba, sa politics. So, ako naman po ang take ko dito,
una na napag-usapan natin about yung weakness ng politics na yung party list system, wala tayong konkretong idea kung ano ba talaga yung gusto nating goal kasi maraming mga paro-paro G na mga politiko na nagpapalit-palit sila ng political party whatever whatever it is for them to survive in politics. Napag-usapan din po natin yung different idea natin of democracy. Nakita natin doon that the weakness of the political party and yung sustenance ng democracy natin, ang nagiging effect nito, yung thriving political dynasties. Na yung political dynasties na mamayani because of this. Kasi wala tayong mainam na political party just like in other countries like America. And ano po ba yung parang pinaka-importante nating maintindihan dito sa pag-uusap natin? Ang pinaka-importante po is this: you, the voter. The more educated you are, the more you know yung mga political issue, kahit mga simpleng issue lang. For instance, flood control project. Tingin mo yung flood control project ay something na napakalaking bahagi na po pwedeng makaapekto sa Pangulo natin ngayon at kung ano yung magiging political future niya o yung political future ng kanilang partido. At kung tingin mo yung flood control issue is malaking epekto, then focus on it. If you see other political issues na napag-usapan natin, ang akin lang naman is for you to seek and find more information about it and then guess on your personal belief, what do you think is right or wrong? And at the end of the day, boboto tayo sa personal mong paniniwala kung saan mo gustong dalhin ang Pilipinas. Gusto mo bang dalhin ang Pilipinas isang populist-based party system? Gusto mo bang dalhin ang Pilipinas sa isang goal-driven political based system? Or gusto mong dalhin ang Pilipinas sa magkakaiba't ibang pananaw ng mga personalidad na nag-aalyansa lang because of election dahil it's a political convenience for them? Ako, I will not say you're right or wrong sa mga naiisip mo ngayon, sa mga narinig mo ngayon sa ating live podcast. Pero one thing for sure, don't ever think na you are wrong with your opinion, or don't ever think na siguro magkaiba tayo ng opinion or opinion natin kay Kainaro, you're wrong. No. You're right. Just stand for it and make sure yung mga nalalaman mo, yung mga naiintindihan mo is at least you backed up with your own research. Yun lang naman. Again guys, maraming salamat po at thank you po sa walang sawang support. Sa mga nandito po, thank you po at pasensya po sa mga nagko-comment kanina kung di po natin nabasa, pasensya po. Pero if you are replaying this, tingnan niyo rin po yung ano natin na Philcast Facebook fan page. Yan. Follow niyo po ako diyan. Paki-share po yung mga sinishare natin doon. So guys,